Huwag na huwag kang tititig sa bintana ng bahay na iyon sa gabi. Dahil sabi ng mga taga rito may tumitingin pabalik. Mahigit 40 taon nang abandonado ang bahay na iyon. Walang nakatira. Walang bumibisita. Pero tuwing gabi may nakikitang anino sa bintana sa ikalawang palapag. Isang gabi may lalaking dumaan sa lugar na iyon. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa bahay. Pero hindi siya naniniwala sa mga multo. Lumang bahay lang yan, sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik ang paligid. Mahaba ang damo. At parang may malamig na hangin na dumadaan kahit walang hangin. Paglapit niya sa pintuan, kusa itong bumukas ng marahan. Madilim ang loob. Puno ng alikabok at sirang gamit. Habang naglalakad siya papasok, bigla niyang narinig ang mabagal na yabag sa taas. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahil sigurado siyang siya lang ang tao sa bahay. Pero malinaw ang tunog ng yabag sa ikalawang palapag. Pinilit niyang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang niya mas lumalakas ang tunog ng yabag. Pagdating niya sa taas, nakita niya ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niya itong itinulak. Walang laman ang kwarto. Walang tao. Isang malaking bintana lang ang nakaharap sa kalsada. Lumapit siya at sumilip sa labas. At doon siya tuluyang natakot. Dahil sa labas ng bahay, may isang lalaking nakatayo at nakatingin sa bintana. Pareho ang damit. Pareho ang mukha. Pareho silang natulala. Dahil ang lalaking nasa labas ay walang iba kundi siya. Siya rin mismo.